Galing yan sa OB na tumingin sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na walang bata sa matres ng manugang mo. Bakit pa natin kailangan ng malaking wedding? Kung ang gusto lang naman talaga natin is magpakasal. You're right, right. Yun ang importante. May kailangan kang malaman. Ano naman yan, Ma? Hindi totoong buntis si Sabrina. Mawa ka naman sa baby natin. Huwag ka umalis. Sige. Wala kang anak eh. Isaksak ko niya sa putukotin mo! Ni Justin! Iloko niya tayo, Andrea. Iloko lang yan tayo. Are you okay? Naisip ko lang si Ali. This is a very important event in my life and gusto ko sana ma-share yun with her. Mami, bakit ka galit? Hindi mo ako, Mami, ha? Bumalik ka na dyan sa magaling mong Andrea! Lumayas na kayo lahat! Hindi ko kayo kailangan dito! Saan ka pupunta? Sinabi ko na naman kasi sa'yo na huwag mo nang pakialaman yung mag-asawa. Pero sumigi ka pa rin. Hindi sana mangyayari itong mga to. Eh, alam mo namang gusto ko si Sabrina para sa anak natin eh. Pero ibang usapan na yun pag niloloko niya si Justin. Ma, Pa, pwede ba wag na kayong mag-away? Lalo lang po naguguluhan yung bata sa ginagawa ninyo. Halika dito, Adi. Adi. Adi, don't cry na. Tahan na. Mamita, bakit ganun po si Mami Sab? Eh, ganun lang talaga. May problema lang yun. Huwag kang mag-alala. Babalik din yun, ha? Tahan na. Don't cry na. Mami Lorraine! Hey, baby. Ano ginagawa mo rito? Mrs. Ramirez, huwag ho kayong mag-alala. Hindi man po ako pumunta dito para magulo. Gusto ko lang po sanang imbitahan yung anak ko sa kasal ko. Ikakasal ka na? Ikakasal na kami ni Celso mamaya. Kung maaari sana makasama ko yung anak ko sa kasal ko. Kung papayagan niyo ho siya. Mamita, sama na po ako kay Mami Lorraine. Huwag ho kayong mag-alala. Ibabalik ko naman ho siya agad dito. Pagkatapos po. Sige na, sama na po ako. Wow naman, ang pretty-pretty mo naman. Ikaw din, ang pretty-pretty mo din. Thank you. Oo, tama na yan. Baka magusto ang mga damit nyo. Careful, ha? Tingin ng mga buhok nyo. Wow! Oo naman, Mami. Ang ganda-ganda mo naman. Thank you, baby. Ikaw din, sobrang ganda mo. At ikaw din. Ito mga girls ko, ang gaganda. Naku, Lorraine, totoo naman ang mga sinasabi nila dahil ang ganda-ganda-ganda mo talaga today. Thanks, Ma. Halika na. It might be late. Hinihintay na tayo ni Celso, ha? Okay. Let's go. Oh, girls, mauna na kayo. Ayan, be careful. Yeah. Oh, be careful with the dresses. White dresses yan, ha? Yeah. There. Hintay mo ako, Andrea. Doon ako. You know what, Lorraine? I'm so happy na finally kakasalin na kayo ni Celso. And you're the first bride I've seen na walang bridal car. Well, there's always a first time. Okay, this is it. Andrea?
Andrea? Andrea? Andrea? Andrea? Andrea? Kausapin mo naman ako! Andrea! 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 Oh, masyadong malikot para hindi matanggal yung curls nyo, ha? Tsaka yung headband mo, o tingnan mo. Girl, Hindi na straight yan. Eh, Yo, girl. wow! Wow, ang daming petals. Si Mami, ang daming flower. Siyempre siya ang bride eh. And that's what they call a bouquet. Faye, I'll just check on Dave and Celso dun sa gazebo, ha? Kasi baka may kailangan pa si Father Marquez. Okay. Okay? Bahala ka na muna dito. Friend, okay ka lang ba? Okay lang ako. Sure ka na ba talaga na sa desisyon mo na makasal kay Papa C? Oo, sigurado ako. Papakasalan ko si Celso. Ito ang tama. Kuya, kanina pa umalis sa ate sabi, hindi pa siya dumadating hanggang ngayon. Wala na akong pakialam sa babae niya. Kuya, Come on, Joel, please. I don't have time for this. I'm tired. hindi kasi dumating si Ate Andrea kanina eh. Ano? Oo, sinundo niya si ate para gawing flower girl para sa kasal niya. Kasal? Kailan yung kasal? Ngayong gabi. Saan yung chapel? Hindi ko alam, kuya. Kuya, saan ka pupunta? Kuya! Andrea. Nagtipon tayo ngayon para sa isang mahalagang okasyon. Ang pag-iisang dibdib, ina Celso Agustin at Andrea Manalo. Boss! Boss! Saan po dito yung kasal ni Andrea Manalo? Doon! Sige, salamat. Salamat.
Andrea? Tinatanggap mo ba si Celso upang maging iyong kabiyak at makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o kalusugan habang ikaw ay nabubuhay? Pag-ibig ko sa'yo'y hindi mag-iiba. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lamig, binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Pagkat ikaw ang tunay na mahal, kaya't hindi magbabago kailan pa man. Kahit na nga ako ay nasaktan, nasaan na ang pangako mo noong Sabrina, nasan ka na ba? Bakit hindi ka sumasagot ng phone? Ngayon ka pa talagang nag-aalala no? Kung hindi mo sana pinakailaman niya mag-asawa, hindi sana naglayas siyang manugang mo. Pwede ba, Pete? Huwag mo nga akong pinagsasabihan. Hindi ko naman ginusto na umabot sa ganitong lahat, ah. Joel, nasaan ba yung kapatid mo? Siya dapat nagkukumahog maghanap sa asawa niya. Oh, Umalis po siya kanina, pa. saan daw pupunta? Pupunta daw po sa kasal ni Ate Andrea. Ano? Ano na naman gagawin ng batang yun doon, ha? Huwag mo sabihing aapila siya sa kasal. Malaking gulo yung kung sakasakali. Kapag nangyari yun, walang ibang dapat sisihin dito kundi ang sarili mo. Dahil kung nanahimik ka na lang sa nalaman mo noon, eh di sana nakasal na si Andrea at Celso. At yung anak mo naman, Sabrina, masaya pa rin hanggang ngayon. Eh yun na nga, Pete, eh. Hindi masaya yung anak mo. Ilang beses na natin sinubukan siyang pigilan, pero si Andrea pa rin nalaman ng puso niya. Kung ano man yung nararamdaman nila, wala na silang magagawa dahil nakatali na si Andrea kay Celso. Dapat nanahimik na lang sila sa isa't isa. Uulitin ko, Andrea. Tinatanggap mo ba si Celso upang maging iyong kabiyak at makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o kalusugan habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Father. Di ba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iibigin? Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwi na sa'king alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal. Ikaw, Celso, tinatanggap mo ba si Andrea upang magiging kabiyak at makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o kalusugan habang ikaw ay nabubuhay?
Hindi po, Father. I'm sorry, Lorraine. Hindi kita kaya pakasalan. Father, I'm sorry. Celso, bakit? Ano nangyari? I just realized that I'm not the one for you. Lorraine, I'm sorry. I'm sorry dahil ngayon ko lang sinabi sa'yo to. After so many years ng pagsasama natin. Sa dami ng pinagsamahan natin. Pero ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi ako yung lalaki nagpapasaya sa'yo. Hindi, Celso. Masaya ako sa'yo. Please, paniwala ka. Handa akong makasama ka habang buhay, kaya nandito ako ngayon. Dahil gusto kitang pakasalan. Hindi ako mahal mo, Lorraine. Ayokong pakasalan mo ko. But you are in love with someone else. Ayokong sakiling ka sa panghabang buhay na pagsasamahan. But you'll just end up in misery. Di baling ako na lang ang masaktan. Di baling ako na lang ang mahirapan. Huwag lang ikaw. I'm so sorry. I'm very sorry, Lorraine. Celso. Celso. Kuya, kanina ka pa hinanap nila Mama. Hindi pa kasi dumadating si Ate Sab eh. Kuya, okay ka lang? Kasal na siya. Kinasal siya sa harap ko. Sa harapan ko. Akala ko may pag-asa pa na umurong siya. Pero... umuha siya. Ang sakit, Tol. Ang sakit. Kuya. Hindi. Parang sinaksak ako na hanggang ngayon. Nakabaon pa rin sa puso ko. Kuya, ikaw naman kasi. Bakit ka pa pumunta doon? Alam mo naman kung anong mangyayari, di ba? Alam mo, ikaw, gusto mo talagang sinasaktan yung sarili mo, no? Siguro talaga matigas ang ulo ko, no? Pero tama na rin na ito yung nararamdaman ko. Para hindi na ako umasa pa.
para tigilan ko na si Andrea. Kuya, ganito na lang. Ang isipin mo na lang is for the best. Ha? Ngayong lumagay na sa tahimik yung buhay ni Ate Andrea, I think it's time that you do the same. Diba? Ayusin mo yung problema niyo ni Ate Sab. Dahil kahit anong bagay na ginawa niya sa'yo, mga maling bagay na nagawa niya sa'yo, Kuya Estil, asawa mo pa rin siya. Mami? Bakit umalis si Tito Celso? Jenny, Abby, let's go outside muna. Mag-uusap si Mami tsaka si Lola, ha? Lorraine, I'm so sorry sa nangyari. I don't know what else to say. Hindi ko naman inasahan na mangyayari ito sa'yo. If you want, I can talk to my son. Baka naman may pinagdadaanan lang siya kaya niya nagawa ito. Hindi na po kailangan, Ma'am. Sigurado na po na alam niya yung ginagawa niya. Kiliwala ako ni Celso. O pare, tama na yan. Baka masobrahan ka. Yun nga yung gusto ko eh. Yung masobrahan ako para maging manhid ako sa sakit na nararamdaman ko. Ang gago ko, ano, Dave? Pagkatapos ko iharap sa Diyos yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. And then I back out the last minute. Bakit mo nga pa nagawa yan, pare? Di ba, matagal mo nang gustong ikasal kay ni Lorraine? When she hesitated to say yes the first time na tinanong siya ng pare, doon ko nakita na kahit umuha siya, hindi ako yung mahal niya eh. Maraming salamat na nandito kayo. Tinanggap niyo ako para sa anak niyo. Salamat nandito kayo para sa mahal ko. Napamahal ka na rin sa akin. Parang isang tunay na anak. Kaya pag nakikita ko nasasaktan ka, nasasaktan din ako para sa'yo. I'm so sorry. Mahal ko si Lorraine, Dave. Mahal na mahal. Siya yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Siya yung babaeng gusto kong alagaan pag tumanda na kami. Pero not if she doesn't want to be there. Oo, magpapakasal nga siya sa akin. Pero deep in her heart, hindi naman ako yung gusto niya kasama. And I cannot stand that. I cannot stand the thought na ako nga yung makakasama niya
Pero iba naman yung nasa puso niya. Na ako ngayon nasa tabi niya. Pero iba naman yung iniisip niya. I will just be miserable by myself. Ako na lang. Wala na siya tatay. Lorraine, wala dito si Celso. Tumawag sa akin si Dave kanina, magkasama daw sila. Kailangan ko po ihatid si Adi sa kanila. Nangako po kasi ako kay Mrs. Ramirez. Hali ka na, Adi. Hatid na kita. Ako na maghahatid sa kanya, ha? Kasama ko na yung dalawang bata. Kaya ikaw na muna bahala kay Lorraine, okay? Yes, Tita. Halika kayo. Girl, kamusta ka naman? Ano nararamdaman mo? Pasensya ka na. Hindi ko mapigilan yung sarili ko na hindi umiyak. Araw na kasal ko ngayon. Dapat masaya ako. Pero dahil ko pa yung taong namatayan. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa pag-iyak mo, girl. If that will make you feel better, nandito lang ako para iyakan mo. Kuya, kanina ka pa inanap nila Mama. Hindi pa kasi dumadating si Ate Sab eh. Ayusin mo yung problema niyo ni Ate Sab. Dahil kahit anong bagay na, mga maling bagay na nagawa niya sa'yo, Kuya Estil, asawa mo pa rin siya. Sabrina. Sabrina, nasan ka? Ano bang pakialam mo sa akin? Di ba ang sabi mo sa akin, wala kang pakialam sa akin at sa baby ko? Ha? Sab, that's the problem eh. Yun yung problema, niloko mo ko. You're not even pregnant. How many times do I have to tell you that I'm pregnant? Sab, hindi ka nga buntis. Ano ba, makinig ka sa akin. Hindi lang ako niloloko mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wala na akong pakialam. Sabi ko, I'm pregnant, okay? Sab,
Sabrina, what's been happening? Josie called at sabi niya umalis ka raw ng bahay. Where are you? Mommy. Mommy, please come home, Mommy. Mommy, please come home now. Kamusta naman yung wedding ni Mami Lorraine mo? Hindi po naging masaya. Bakit naman? Hindi naman po kasi natuloy ang kasal nila Mami Lorraine eh. Ano? What do you mean na ano? Hindi tuloy yung kasal ng Mami Lorraine mo? Narinig ko po si Tito Celso. Ayaw niya na magpakasal kay Mami Lorraine. Tapos? Umalis po si Tito Celso. Umiyak po si Mami. Anak. Hindi tuloy yung kasal. Hindi tuloy yung kasal. Si Mami, Daddy, gagawa lang po ako ng card para matuwa si Mami. Magdodrawing na po ako. Sir, punta ko muna yung alaga ko, ha? Pero, sir, ano yung totoo po yung sinabi niya? Sir, hindi nga, sir, matuloy na kasal. Bibi! Gusto ko lang naman ikasal kay Celso. Willing naman akong makasama siya sa lahat. Yun na nga ang problema eh. Willing ka nga. Pero, yan ba talagang gusto mo? Hindi mahirap mahalin si Celso. Kung nagawa ko siyang mahalin noon, alam ko magagawa ko ulit siya ngayon. At yun ang problema. Kaya mo siyang mahalin ulit. Samantalang si Justin, mahal mo pa rin. Hindi pa rin siya nawawala sa puso mo. Alam mo, simula nung bumalik yung alaala mo, bumalik din yung nararamdaman mo para sa kanya. At hindi mo pwedeng ikaila yun kay Papa C. I'm sure, nararamdaman rin niya yun. At dahil hindi mo kayang tanggihan siya sa kasal, ginawa niya yun para sa'yo. Alam kong nasasaktan ka sa ginawa ni Celso. Pero sigurado akong nasasaktan din siya. Baka nga mas matindi pa eh. Alam mo, Lorraine, hindi madaling pakawalan ng taong mahal mo. And Celso sacrificed his happiness just for you. Ganito ka niya kamahal. Kuya, ba't kaya umatras si Celso sa kasal? Hindi ba sabi mo pa nga nun, mahal na mahal niya si Ate Andrea? Eh halos hindi nga niya pakawalan yung tao. Hindi kaya dahil sa'yo? Dahil sa akin? Oo. Malay mo nung nandun ka ng mga oras na yun sa kasal nila, nakita ka ni Celso. Tapos, na-realize niya na kayo pala talaga ni Ate Andrea para sa isa't isa.
Joel, malabo yan sinasabi mo. Pero hindi mo masasabi, kuya eh. Hindi nga kaya? Hindi nga kaya yung pagsipot mo doon, yung naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung kasalan nila. Celso. Celso, I'm talking to you. Ma, gusto ko na magpahinga. Hayaan niyong itulog ko na lang to. No, we're going to talk right here, right now. Hindi mo pwedeng basta na lang itulog yung nararamdaman mo, ha? Maupo ka at mag-usap tayo. Pag-usapan natin yan. Ano ba nangyayari sa'yo? May pinagdadaanan ka ba kaya ka nagkakaganyan? Umurong ka sa kasal niyo ni Lorraine. How could you do that to her? Ma, don't ask me how. Ask me why. Okay, I'm asking you. Why did you do that to her? Umatras ako sa kasal namin ni Lorraine. Ni Andrea, whoever she is. Dahil mahal ko siya. When she hesitated to say yes no sa araw ng kasal namin, alam ko na hindi ako mahal niya. I had no choice but to do it. Now, do you understand? Akala niyo ba madali para sa akin? Ang umurong sa kasal namin nila rin? Ma, araw-araw akong papatayin ng alaala na pinakawalan ko sa Lorraine. Pero di bali na. I would rather live in misery alone kasi damay ko pa si Lorraine. Ganun ko siya kamahal. Ako na lang ang masaktan, wag lang siya. Celso. Iwan ko muna kayo. Celso. I'm so sorry. No, Lorraine. I should be the one telling you I'm sorry kasi dahil iniwan kita kanina. But I had to do it. Alam mo naman kung bakit, di ba? Thank you. Thank you for loving me that much. Ganun mo ba ako kamahal? You're willing to sacrifice even your own happiness for me. Celso. Kung ito na talaga yun, kung gusto mo na talaga akong bitawan, gusto ko malaman mo na naging masaya ako sa'yo. Dahil sa'yo nabuhay ako ulit. Natuto ako ulit magmahal dahil tinuruan mo ako. Sana maniwala ka sa akin pag sinasabi ko sa'yo ngayon. Kaya talagang minahal kita.
Minahal talaga kita ng sobra. Sana maniwalaan mo ako pag sinasabi ko yun. Naramdaman ko naman yun eh. Nagpapasalamat ako. Pero alam ko na mas minahal mo si Justin. At hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal mo. Lorraine. Lorraine, tingnan mo ko sa mata. Sabihin mo sa akin na mas minahal mo ako kaysa kay Justin. I'm sorry. I'm so sorry. No. Shh. I'm sorry. I'm sorry that you had to go through all this. Pero tanggap ko na. Mas gugustuhin ko ako yung masaktan kaysa ikaw. Kaya dapat noon ko pag ginawa ito. I'm setting you free, Lorraine. I'm setting you free because I love you. I love you even if it hurts. Kung itinuloy ko ang kasal, para na rin kita ikinulong sa isang relasyon na hindi ka naman talaga masaya. Lagi na lang akong iniisip mo. Ano ka naman? Paano yung kaligayahan mo? Don't worry about me, Lorraine. I'll be okay. Pupunta ako sa States. Dahil magpapa-opera ako. Magsisimula ako ng bagong buhay. Ang buhay na malayo sa mga nakakasakit sa akin dito sa Pilipinas. Paano naman si Jenny? Kailangan ka naman ng anak mo, diba? Daddy? Daddy, why are you crying? Namimiss kasi kita. Bakit po? Aalis ka po? Yes, anak. Pupunta na ako sa States. Di ba kailangan magpa-opera ni Daddy para sa face niya, di ba? Para hindi na ako mukhang monster. You don't like a monster nga eh. Ang pugi-pugi mo nga eh. You know what? You're just saying that because you're my baby. Totoo naman, Daddy. Pero babalik ka ba?
Matatagal pa siguro, anak. Namamatay kami ni Mami. Hindi pwede. Bakit? Because you have school and Mommy has work. Pwede i-visit. Hindi pa siguro. I cannot visit you. Pero kahit wala si Daddy, lagi mo tatandaan na love ka ni Daddy, ha? And ikaw lang ang baby ko. I love you, Daddy. Sabi ito, haga. Anak, mukhang naging biglaan naman yata itong decision mo. Don't you want to stay here for a while? Baka magbago pa isip mo. If you need time to think, we can go on a vacation. Meron akong kaibigan na may rest house sa Tagaytay. Hindi na magbabago ang desisyon ko, Ma. Nothing and no one can stop me from doing this. If ayaw niyo sumama, huwag kayong bahala. Pero ako, alis ako. Tagal ko na dapat ginawa ito, Ma. If only pinalaya ko si Lorraine noon pa. Sana